Ang ating ebanghelyo ngayon, Martes, Marso 18 ay mula kay San Mateo, Kabanata 23, talata 1 hanggang 12. Sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moses. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagpapataw sila ng mabibigat na pasanin sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagpasan ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang mga lalagyan ng talata sa kanilang noo at braso at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang nais nila ay ang mga upuang pandangal sa mga handaan at ang mga pangunahing upuan sa sinagoga. Gustong-gusto nilang binabati sila sa mga palengke at tawaging guro. Ngunit huwag kayong tatawag ng guro sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang Ama na nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Kristo. Ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating pagninilay ngayong araw ay mula kay Sister Doris Agustin ng Pag-ibig sa Diyos Catholic Community. Hindi titulo kundi tapat na pag-ibig sa Diyos. Biyaya ang maging lingkod at grasya mula sa Diyos ang makasunod sa mga utos, sa mga aral at sa kanyang kalooban. Mga biyaya at grasya na dapat nating ipagpasalamat dahil mula ang mga ito sa pag-ibig ng Diyos. Sa Ebanghelyo, malakas ang panawagan ni Jesus tungkol sa katotohanang inaasahan sa ating buhay pananampalataya. Ang ating relasyon sa Diyos ay nakaugat sa pagmamahal na may pagpapakumbaba at katapatan. Hindi sa titulo o posisyon, hindi sa panlabas na anyo. Hindi natin ginagawa ang mabuti at banal para mapansin, purihin at palakpakan. Kaya nga, pinuna ni Jesus ang gawin ng mga Pariseo at guro ng batas dahil ang kanilang kabanalan ay naging pakitang tao na lamang para sa sariling pagpapakilala at para ipakita ang kanilang kapangyarihan at titulo. Naway pagsikapan at pagsumakitan nating maging tapat na lingkod at tagasunod. Tanging ang Diyos lamang ang nag-iisang dahilan ng ating kabutihan at kabanalan. Ang posisyon, titulo, kakayahan, maging ang karunungan ay ipinagkatiwala sa atin hindi lang para sa sarili nating kapakanan. Mga biyaya ito para tayo ay maglingkod ng may pag-ibig na tapat. Taglay ang mababang loob. Mapalad tayong tinawag na maglingkod at maging mabuti sa ating pamilya, sa mga katrabaho, sa ating kapwa, hindi para sa sarili kundi para sa Diyos. Sa katapatan ng ating pananampalataya, buong kababaang loob nating hangarin at gawin ang kabutihan sa ating kapwa. Ang kabutihang nakaugat sa kalooban ng Diyos upang ang Diyos ay sama-sama nating dinadakila. Manalangin tayo. Panginoon, nawa sa aking buhay paglilingkod, tanging ikaw lamang ang makita ng lahat, hindi ako at hindi ang aking mga nagawa. Amen.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen.